Naroon din po sa Araneta Bus Terminal si Attorney Emerson Carlos, ang OIC ng MMDA. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Carlos. Si Steve Dailisan po ito. Magandang hapon din, Steve. Attorney Carlos, kamusta ho yung paghahanda ng MMDA kaugnay po sa paghahanda natin para sa pagdaraos ng undas? Full force na tayo ngayon sa paghahanda dito sa undas. Nakakalat na po yung ating 2,000 na mga tauhan. At dahil meron po tayong no day off, no absent filing ngayong araw na ito, handang-handa na po tayo. Nakita natin kanina, Attorney Carlos, in some areas, lalo na dun sa merong mga bus terminal, kagaya halimbawa sa Cubao at saka sa Pasay na talaga naman pila-pila ho yung mga sasakyan. Paano ho ba yung ginagawa nating tagubilin, lalo na dun sa mga bus companies din? Unang-una sa mga bus companies, dapat po yung kanilang mga driver ay maayos at actually chineck po namin yung kanilang alcohol content. Kung meron po silang alcohol sa kanilang katawan, hindi po namin papabiyahin. So far, so good sa lahat po ng aming chineck. Ngayong araw na ito, lahat po negative for blood alcohol. Attorney Carlos, saang areas ho ba dapat paghandaan ng mga motorista, kung saan ho sila matatraffic o yung mga choke points na tinatawag natin? Ngayong araw na ito, syempre dito sa EDSA, mga main highways, at saka all roads leading to the provinces. That means ito po yung papunta ng NLEX, papunta ng SLEX, papunta po ng Cavitex, as well as papunta ng East, papunta po ng Marcos Highway or Ortigas. Kamusta naman ho yung mga... Pagkatapos po noon, pag November 1 na, ang mga nasa mga sementeryo naman, mga roads leading to the cemeteries, ang mga choke points. And pagbalik po ng Sunday ng hapon or Lunes ng umaga, yun naman pong mga roadways going back to Metro Manila. Attorney Carlos, bukod ho sa EDSA, ano pa hong alternatibong ruta yung pwedeng daanan natin, lalo na ho yung mga kapuso natin palabas ng NLEX at yung mga palabas din ho ng SLEX? Siyempre, nandyan po yung C5. Kung pwede po, gamitin natin yung Mindanao Avenue exit papunta pong NLEX. Nandyan din po ang Makapagal, yun po mga papunta ng Cavitex, as well as yung ating mga mabuhay lanes na 21.2 na pwede po natin gamiting alternative dito sa EDSA. Attorney Carlos, kamusta naman ho yung sitwasyon dun sa bus terminal, dun naman sa bahagi ng Sampaloc sa Maynila kasi matraffic ho din dyan, lalo na dun sa portion kapag nadadaan na dun sa may Dangwa. Kamusta ho yung pag-aayos Medyo mabigat nga po ito dito sa may Dangwa area dahil marami na po namimili ng mga bulaklak. Pero yung ating mga tauhan ay nakaposisyon na rin po doon at handa na po sila para sa pag-alis ng mga bus ngayong hapon na ito. May tagubilin ho kayo dun sa mga motorista natin na babiyahe ngayong undas? Lagi po namin sinasabi is plan your trip and make sure na ang inyong vehicles at ang inyong katawan ay handang-handa sa pagbiyahe ngayong panahon na ito. Right, maraming salamat po, Attorney Emerson Carlos, ang OIC ng MMDA.